Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na kuugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:04 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa na magatulong sa inyo sa labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo, adlaw kita sang Biyernes, July 11, 2025. Ngalan sang inyong regular anchor Paul Noblesa Tarosa, kung inyong mangin paupod Hope Tarechante kag gini ang Bantay Banwa. Sining nga adlaw sang Biyernes mga kaabyanan, pila ka mga topiko no nga aton nga iga-discuss or pagapatpaton diri sa programa Bantay Banwa sa aton nga paglibot diri sa Western Visayas. Unahon naton mga kaabyanan no, diri sa probinsya sang Iloilo may ara no sang launching sang Agri Censo Plus lending program ang Land Bank of the Philippines. Kinhiwat ini mga kaabyanan sa Banwa sang Putotan kag ginaupdan ini no sa mga farmers and fisher folk diri sa probinsya sang Iloilo. So later mga kaabyanan, ipabati naton sa inyo no ang nangin mensahe o kun kaundan sa speech no ni Miss Lynette Ortiz, ang presidente kag CEO no sa Land Bank of the Philippines. Mga kaabyanan, dako ang papel sa Land Bank of the Philippines sa kabuhi no sa aton nga mga farmers and fisher folk diri sa pungsod Pilipinas, and subong nga adlaw sa Biyernes, July 11, 2025, gin-launch ining Agri Censo Plus lending program sang Land Bank of the Philippines. And having said that mga kaabyanan, ipagapatpaton naton no ang mga natabo kag at the same time ang speech or kaundan sang nangin mensahe ni Miss Lynette Ortiz, ang presidente kag CEO sang Land Bank of the Philippines. Magluwas sa probinsya sang Iloilo mga kaabyanan no, katuan man naton later ang province of Antique bangod nga may ara sang ginahiwat nga training no para sa mga rescuers ang PDRRMO Antique para mapahagan-hagan no if not matapna ang insidente sang pagkalumos o kung drowning incident sa probinsya sang Capiz. At the same time mga kaabyanan, may ara man sila sang free swimming lesson. Sino bala ang pwede no maka-avail sang sining libre nga pagtuon sang paglangoy no, which according sa PDRRMO Antique dako nung bagay bangod nga ginatudloan ang mga miyembro sa komunidad para mangin resilient and at the same time makabalo no kung paano mag-survive pananglit no nga may baha o kun ara sa tunga sang tubig. So ang ini nga inisyatiba mga kaabyanan no ginapangunahan sang PDRRMO Antique
while at the same time pagaupdan man ini no sa mga DRRM officers sa nagkalain-lain nga mga kabanuhanan kag probinsya no diri sa Western Visayas. So later mga kaabyanan ipabati nato no ang nangin pahayag man ni Mr. Broderick Train ang hepe sa PDRRMO Antique. And hopefully mga kaabyanan, if we still have time, no, ipabati man naton ang nangin kabahin no sang pagbisita o kung courtesy call ni Police Brigadier General Ligan ang Regional Director sang Police Regional Office 6 sa probinsya sang Antique or rather sa probinsya sang Capiz mga kaabyanan. So padulungan no ni Regional Director ang gobernador sa probinsya sang Capiz no si Governor Fredinil Castro. May mga naistoryahan mga kaabyanan, and at the same time no ginpangunahan man sang Police Brigadier General ang 5-minute response no sa kumbaga exercise dira sa maya probinsya sang Capiz. Kung madumduman yung mga kaabyanan ang 5-minute response no isa ini sa mga prioridad kag programa sa idalom ni PNP Chief no Torre. Sa diin no gilayon nga pagsabat sa mga call para sa aton nga mga kapulisan no sa pinaagi sa sining 5-minute response mga kaabyanan. We try to as much as possible no lessen yung criminalities no kay madasig ang pag-aksyon sang aton nga mga kapulisan. Mga kaabyanan, diri sa probinsya sang Iloilo, aton i-check no ang lakat sang panahon bangod nga nagatagiti no ang init siling nila pag abot sang bulan sang Hulyo ginalauman no nga mangin maulanon ang ini nga bulan tubtob sa bulan sang Nobyembre according sa Pag-asa, but now no currently we are experiencing ini nga nagatigiti nga init diri sa syudad sang Iloilo. Baloon nato no ang lakat sang panahon pinaagi sa aton nga Pag-asa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. As mentioned mga kaabyanan, aton nga i-check ang lakat sang panahon sa aton nga piyak nga linya. Makaupod naton si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Hi ma'am, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello everyone, good afternoon. Amoy nga ito may weather update para sa tubong adlaw Friday, July 11, 2025. Southwest monsoon ang padayon nga nag-affect sa bilog na pungsod. Bangod sini nga sistema, ang Western Visayas pag Negros Island region, maka-experiensya sa mga occasional rains tuka sining Southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na maghalin sa direksyon Southwest sa magadalas ng makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbuti na kaginang 5 at 34 a.m. Pag magato na din 6 17 p.m. karon sa hapon. Pag may nga ito latest weather update, halimbawa may Iloilo Doppler Weather Station. Ako si Lenore Silvestre, madamo din nga. Salamat. Ma'am Lenore, no, may arabala kita sang gale warning agin papanaog ang Pag-asa no sa mga baybayon sakop sa Western Visayas.
So far, wala man kita man tinagi issue nga, gay warning sa buong nga adlaw. Sini nga bulan sa nga Hulyo, Ma'am Lenore, no? Pilaayhan ka bagyo ang ginapananaw, no, sa nga pag-asa, based sa forecast ang pag-asa nga mag-aabot, no, diri sa aton sa Philippine Area of Responsibility. For the month of July, ma'am, do expect kita about 2 or 3 nga tropical cyclones or bagyo ang maglabay diri sa ato sa Philippine Area of Responsibility natin. And until when ayhan, ma'am, no, ginalauman ang rainy season diri sa aton sa pungsod Pilipinas, agod nga mapangaman man, no, ang aton nga mga pumuluyo. November, ma'am, ang ating rainy season. Siguro last na lang, ma'am, ang imong mapanugyan sa aton nga mga tagpalamati, especially, no, nga nagapabag-o-bag-o ang aton nga lakat sang panahon diri sa syudad sang Iloilo. Magbalon din sa payong, ma'am, para protection sa init sa ulan. Kaya ang ulan natin masabi mag-occur na hapon na bigamit gabi. Yes. With that, ma'am, madamo gid niya salamat, maayong hapon sa imo. Maayong hapon man, ma'am. God bless. Radyo Pilipinas. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Lenore Silvestre sa Pag-asa Iloilo, wala man sa mga gale warning, no, nga ginpapanaog ang pag-asa sa mga baybayon sakop sa Western Visayas. That being said, ang aton nga mga kadagatan, no, or aton nga mga sakayang pandagat pwede nga makalayag, especially sa area sa Boracay. Kay once nga may ara sang gale warning mga kaabyanan, may mga changes, no, sa route sa aton nga mga motorbangka patabok, no, sa isla sang Boracay. So there are times, no, nga gina-change ini ang from Katiklan padulong, no, sa isla sang Boracay. So ang gale warning tanda man, no, para sa PCG agod nga mag issue sa mga advisory regarding, no, sa route and at the same time changes, no, sa lakat sang mga motorbangka diri sa Western Visayas, including, no, the island of Boracay. 2 to 3 ka mga typhoon sa ginalauman sa bulan sang Hulyo. Dili mga kaabyanan sa syudad o probinsya sang Iloilo, no, hindi kita magpakampante. There are times nga mainit ang panahon. There are also times, no, nga nagabubo ang mabaskog nga ulan. So as much as possible, no, magdalagid sa mga protective equipment, most especially payong mga kaabyanan. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:16 sa hapon. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa aton nga pagbalik, ipabati naton mga kaabyanan ang nangin kabahin, no, sa mensahe ni Ma'am Lenore or Lynette Ortiz, ang presidente ka CEO sa Land Bank of the Philippines in relation mga kaabyanan sa launching, no, sang Agri-Censo program dira sa Maya Banwa sang Putotan sa probinsya sang Iloilo. Bantayan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman-tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:23 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gyapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante kagining Bantay Banwa sa sininga tinion mga kaabyanan aton nga pamatian no ang nangin kabahin sa mensahe ni Miss Lynette Ortiz ang Presidente and CEO sang Land Bank of the Philippines sa ginhiwat nga launching sang Agri-Censo program sang Land Bank.
Ginhiwat mga kaabyanan no ang ini nga launching sa Banwasang Putotan sa probinsya sang Iloilo. Gitupdan ini no sang mga farmers and fisher folk sa probinsya. So, isa ini ka dako man no nga event sang Land Bank of the Philippines mga kaabyanan no yari pamatian ta ang nangin kabahin sang mensahe ni Lynette Ortiz, ang President and CEO sang Land Bank of the Philippines. So it's a very important program for Land Bank as it really addresses the requirements of our farmers, fishers, and we here include also MSMEs and even the large farms. But for the launches that we've done, it's specific to farmers and fishers. And as Eden explained earlier, it really covers all the crops, not just rice, but all the high-value crops. Now, how have we been able to provide the benefits? As you heard earlier, the loan rates are at 4%. And we do that by blending support that we receive from the DA alongside our own balance sheet. So in a way, there is a subsidy to the rate, but it is really our sincere and fervent endeavor to be able to provide access to capital to our farmers to really sustain food security in the country. Now, you asked earlier, what is our target? So right now, we have a total of 12 billion that we're hoping to deploy, 10 billion from our balance sheet and 2 billion coming from support. What we do then is these are programmed not just for this year, but for until it's actually exhausted. And our target for the year is 10,000 farmers. But to date, we are already close to 7,000, and it's just half a year. So I think it just goes to show how well received the lending program is, and we're very happy with the support, of course, of all of us here, the support of PCIC, the support of DA, DAR, ACPC. This is a whole of government approach. Yeah. Isaac? Tsaka ano ito sabihan natin, mabuti na umpisahan natin at ako sigurado na yung magandang umpisa magtutuloy-tuloy. Mahirap kong bigay ng numero dahil sa totoo lang, ang ating mga magsasaka ay 10 milyon. 10 million. But lahat ng ginagawa natin, sabi nga natin, journey to 1,000 miles begins with a single step. So, titignan natin itong effort na ito ng Land Bank, iniisip natin na iba pang mga financial institution ng gobyerno ay gagawa din ito at siguro yung privadong support. This is a beginning for us to give you the entire number. Hindi pa namin pwede siguro gawin, pero ako mismo, I will be supportive of increasing this number in the future to the extent that our government can provide the necessary support. So, meron ba kayong minimum na square meters na area para sa pag-avail itong loan sa mga farmers natin? Sir, actually, walang minimum na land area. Kasi as I've said nga kanina, we even cater for those pang high-value crops. So, kung high-value crops lang, hindi mo naman kailangan 1 hektarya. Kailangan mo lang tamang support system. So, for yung mga high-value na mga vegetables, so pwede natin. Kasi like right now, we're supporting farmers in Baguio. Maliliit lang po tayo sa kanila. Nasa 2,500 square meters. Pero yung income kasi malaki dahil high-value siya. So, pwede namin i-finance yun. Okay, yung requirements sa mga farmers natin. Kasi dito sa produce nila, mostly palay. Yes. Ano requirement nila? Number 1, sir, para sila small farmers na nakalista po sa RSPSA. Kanina po, binanggit ko siya, in-emphasize ko siya, why dapat nakalista siya sa RSPSA. It's because along with the loan is a free insurance provided by PCIC na kailangan po nandun siya nakalista para may subsidy po sila.
if ever na hindi po makabayad si farmer, anong mangyayari sa kanya? So, if yung crop niya sa nasira ka, yes, sir. Okay. Yung reason na hindi mabayad. Yes, sir. Ganito po kasi yan. Siyempre, it's utang, so dapat bayaran siya. But in the event, like for example, natamaan siya ng sakuna, bagyo. So Land Bank naman has a way on how to continue to assess the farmer. So like, we can restructure the loan kasi valid naman po yung reason, hindi naman po niya sinadya yun eh. So, kaya nga po, katuwang natin yung PCIC, mayroon pong crop insurance para partly po doon sa mga losses ma-address din at matutulungan yung farmer na makarecover at may pangbayad doon sa utang. At makahiram sila uli pag na-restructure namin yung utang dahil nga po valid yung reason that tinamaan sila ng bagyo sa kuna. I have to say that it's why it's important that we're blending the financial education part with, of course, lending, right? It's a whole approach to be able to address the situation. How do you manage? How do you manage a business? That's what we want to achieve. But of course, as Eden mentioned, there are calamities that cannot be helped, that are not within the control of the farmer. Way on how to continue to assess them. So like, we can restructure the loan kasi valid naman po yung reason, hindi naman po niya sinadya yun eh. So, kaya nga po, matuwang natin yung PCIC, mayroon pong crop insurance para partly po doon sa mga losses ma-address din at matutulungan yung farmer na makarecover at may pangbayad doon sa. Nabatian mga kaabyanan si Lynette Ortiz, ang President and CEO sang Land Bank of the Philippines. Mga kaabyanan, gin-launch no, sang Land Bank ang AgriSenso Plus first sa Banwa sang Putotan subong adlaw no July 7 or July 11, 2025. So tinutuyo no sang programa mga kaabyanan nga mahatagan sang accessible financing ang mga mangunguma kag mangingisda bilang suporta sa ilang mga palangabuyan bilang sektor nga may dako no nga kontribusyon sa handom nga food security sa nga pungsod Pilipinas. Of course no, when we say food security, what comes to mind is agriculture gidyan no. So mga mangunguma naton kag mga fisher folk no ang dako nga may kontribusyon no sa pag-attain naton sa food security sa pungsod Pilipinas. That is why sila man ang ginahatagan sa pribileyo no sa Land Bank of the Philippines nga maka-access no sa accessible financing bilang suporta sa ilang mga palangabuyan. And yara gani no sa 1,800 ka mga farmers and fisher folk diri sa pungsod Pilipinas, or rather 1,800 no ka mga farmers and fisher folk kag agrarian reform beneficiaries diri no sa probinsya sang Iloilo ang nagtambong sa ginhiwat nga launching sa Putotan Municipal Coliseum. So paagi sa AgriSenso program mga kaabyanan sa Land Bank of the Philippines, siling no ni President Lynette Ortiz mahimo nga mag-avail sang loan ang mga mangunguma santo sa ilaman nga mga kinanglanon kag sahi no sa produkto. So magluwas sa mga mangunguma sa palay, qualified man mga kaabyanan to avail no sang sining loan ang mga nagatanom sang high value crops no, mga fisher folks kag bisan pa no yung mga MSMEs naton, micro, small, medium enterprises naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So as of May 2025, mga kaabyanan, yara na sa 1.16 billion pesos ang na-release nga pondo sa Land Bank of the Philippines sa ginabanta 5,000 ka borrowers no sa may area sang Luzon kag Mindanao kag ikaanom no ang probinsya sang Iloilo sa mga lugar nga nalabot sang sini nga programa, ining AgriSenso program sa Land Bank of the Philippines.
There you have it, no, mga kaabyanan, si Ma'am Lynette Ortiz, ang presidente kag CEO sang Land Bank of the Philippines. Actually, kaina, no, sa Agri-Censo launching sa Pototan na Iloilo, madamo, no, ang mga nag-upod man sa sining programa. So, kaupod sa Land Bank of the Philippines, ang Philippine Crop Insurance Corporation, no, kung ang PCIC, ang Agricultural Credit Policy Council, no, ang Department of Agriculture, mga kaabyanan, most especially, and of course, ang Department of Finance. Kaina, mga kaabyanan, no, nagtambong man sa seremonya kung ining programa ang Badyang Dawis Irrigators Association, ang sangguniang bayan, no, sa Municipality of Pototan diri sa probinsya sang Iloilo, headed by Honorable Rafael Lazaro, ining alkalde sang banmasang Pototan. So hopefully, no, ma-serve gid ang very purpose ang sining Agri-Censo program sang Land Bank of the Philippines kag madamo pa sa mga mangunguma diri sa Luzon, Visayas and Mindanao nga makabenepisyo, no, sang sining programa sang Land Bank of the Philippines. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:35 sa hapon. Sa aton nga pagbalik, mga kaabyanan, aton naman nga tinguwaon, no, nga ipabati ang nangin mensahe man, no, ni Mr. Broderick Rain regarding sa trainings or rescue trainings nga gina-conduct sa PDRRMO para sa mga katapo, no, sa mga DRRM offices sa probinsya sang Antique and also sa iban pang mga opisina, disaster risk reduction and management offices sa Western Visayas. May ara man sila, mga kaabyanan, nga hiwaton nga swimming lesson sini nga bulan sang Hulyo para sa or kadungan, no, sa Drowning Prevention Day nga natalana man, no, sini nga bulan sang Hulyo. And of course, no, ining 5-minute response ang Police Regional Office 6 kay may ang Police Brigadier General, no, ang Regional Directors ng PRO 6 nagalibot sa Western Visayas para pangunahan ang 5-minute response sa mga opisina, no, sang police diri sa aton sa Rion sa East and sang kahapon, mga kaabyanan, gipadulungan sang PRO 6, no, ni Police Brigadier General Ligan ang probinsya sang Capiz. So ina, mga kaabyanan, bantayan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Naalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy Paris, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 2:41 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining tinion mga kaabyanan ato naman nga pamatian no ang kabahin sang pahayag ni Mr. Broderick Train no ang hepe sang PDRRMO Antique regarding sa ginahiwat actually no subong nga adlaw July 11, 2025 ining paghanas o kon training sa mga rescuers no sa probinsya sang Antique. Parang ma-minimize no if not ma-tap na ining insidente sang pagkalumos no sa probinsya sang Antique. Balaan yung mga kaabyanan ang province of Antique surrounded by the bodies of water no. Balaan man naton ang terrain sang probinsya silingan nila ng tagline nila where the mountains meet the sea. Ang kabukiran naton mga kaabyanan may mga sapa no, may mga rivers and at the same time ang baybayon naman no nagapalibot man sa probinsya sang Antique. Hence ang importance no sang pag-train sa mga rescuers naton sa communities naton agud nga ma-minimize ining kaso sang drowning incident sa probinsya sang Capiz. And at the same time magabukas man no ang PDRRMO sang free swimming lesson 35 slots mga kaabyanan agud nga i-train man no yung mga may luyag nga magtuon sang paglangoy no water survival mga kaabyanan para mangin resilient ang aton nga mga communities or members of the community. So yari pamatian ta si Mr. Broderick Train ang hepe sang PDRRMO Antique. Kita ang sara sa mga opisina nga nag-promote po ang drowning prevention at of course life and safety awareness sa ating mga community. So that's why nga may sa 25 may 5 bitag adlaw actually nga mga naka-schedule as part ng ating drowning prevention. Kaya
World Drowning Prevention Day gina-observe no, sa kada bulan ng July kada natin nga commitment para sa World Drowning Prevention Day nila ang pagtugbo ka libre na swimming lesson sa mga kababaihan natin, especially no, sa mga women in the workforce. Kaya mo dyan mga vulnerable sector, kag nakita natin nga tama kataas man ang percentage kang mga kababaihan natin nga hindi kamaan mag-uwi. Kaya mo dyan no, ang mga possibilities nga in case sa may mga flooding o kung may mga water-related na mga emergencies, saan na kaya ang mga potential ng mga victims. That's why nag-ino kita, no? Nag-design kita kasama programa para makapacitate with regards naman sa pag-survival ng sa tubig. So may free swimming lesson kita umpisa sa 25, every 4 o'clock in the afternoon, mga dalawa lang ng oras dyan, kada adlaw. Para makomplete natin ang 5 days natin na free swimming lesson. So, gina-invite natin ang interesado, yung mga kababaihan natin, mga housewives, of course, ang ating mga women in the workforce, no? Kung private man o kung sa government, ikaw, no? Pwede ikaw makipag-agat sa office, kaya natin ng mga trainers, mga ano dyan, no? Mga natin na they are competent ng mga trainers natin, kag ginasiguro natin, magiging sa duration, baka maglangoy ang atin yung mga participants sa dyan free swimming lesson. So far, ang ginalimit na natin ang slot sa 35, no? Para ideal ng number, kag ma-put up ba natin yung mga trainers ang number of participants kay siyempre kung magduro man, hindi man focus ka eksakto ang ating mga trainers. So this will be handled by Jubel Pacuri sa mga instructor sa swimming. Kung may guidance man dyan, kay Isby Tawid Galindo, nga mga coach natin dyan sa swimming. Kag of course, ang iba ka dyan will be handled by our mga trainers dyan sa OPD RRM, mga staff. Nabatian mga kaabyanan si Mr. Broderick Rain, ang hepe sang PDRRMO Antique regarding sa free swimming lesson. Ang target sa PDRRMO diri nga matudloan ang aton nga mga women mga kababainhan, mga Iloy, including ang mga working professionals kaya sila man ginakabigman nga mga vulnerable sa insidente sang drowning mga kaabyanan, and at the same time pati sila later on pwede sila or pwede nila matudloan ang ilaman ng mga kabataan kung paano maglangoy paano mag-survive sa tubig. Again ang province of Antique may ara sa areas nga baybayon, and also may ara man areas nga mountainous, may mga kasubaan kag iban pa bodies of water gani dako nga bagay nga matrain ang mga pumuluyo sa paglangoy. And ang catch diri mga kaabyanan, libre ining swimming lesson para sa mga kababainhan kadungan sa pagsaulog sa World Drowning Prevention Day. So iwaton ini sa July 21 to July 25 sa Binirayan Swimming Pool sa San Jose de Buena Vista, Antique. So 35 ka non-swimmer participants, specifically target ang mga kababainhan including mothers and working professionals sa pribado kag pampubliko nga sektor ang considered mga vulnerable during water related emergencies kaangay sang baha. Mga kaabyanan, hindi man liwan ang province of Antique sa baha, but we're grateful kay may mga proactive sila nga mga DRRM officers, But what about sa time nga wala sang available nga
DRRM officers, no? So dako nga bulig kung ang community mismo kabalo maglangoy. That is why nagsugod na ini actually mga kaabyanan. This is not the first time, no, nga nag-conduct sang free swimming lesson ang PDRRMO Antique. Last year may muni man silang initiative kadungan man sa World Drowning Prevention Day. So subong nga tuig, no, they continue such initiative para sa resilience sang community. Unfortunately mga kaabyanan, no, wala na kita sang tiyempo nga nabilin, ipalagas lang naton, no, mga kaabyanan, kay tomorrow adlaw sang Sabado July 12 mahiwaton nga homecoming parade ang aton nga mga festivals, mga winning festivals naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo nagrepresent, no, sa city and the province of Iloilo sa mga nagkalain-lain nga mga aktibidad o kun lihok, no, kaangay sang parada ng kalayaan nga ginhiwat sang June 12, no, ginrepresent kita sang Tultugan Festival for the province of Iloilo, Dinagyang Festival for the city of Iloilo, and also ang Cry of Santa Barbara para sa float, no, or floats competition. Siyempre, kudos man sa Dinagyang Festival nga nag-represent sang city of Iloilo and the Dinagyang Festival itself, no, sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. So, tomorrow mga kaabyanan, no, makita liwat naton, masaksihan liwat naton ang pagpasundayag sang sini nga mga festivals and performances sang aton ginapabugal nga mga tribo, ang Tribo Panay, Tribo Paghidait, Tribo Tultugan, no, sang Tultugan Festival sang Maasin, Iloilo, and ang float sang Cry of Santa Barbara. So magasugod ang parada tomorrow mga kaabyanan 3 p.m. 3 in the afternoon maga-start ini sa Iloilo Provincial Capital padulong sa Iloilo Freedom Grandstand. So lauman ang homecoming performances sa Tribo Paghidait, no, nga nagrepresent sa World Expo 2025 sa Osaka, Japan. Tribo Panay nga nag-first runner-up sa Parada ng Kalayaan 2025 kag ang Tultugan Festival sa Maasin, Iloilo nga nagkampyon sa Parada ng Kalayaan 2025. Ang Cry of Santa Barbara Float nga first runner-up sa Parada ng Kalayaan Floats Competition 2025. Masaksihan nyo man ina mga kaabyanan. This is the second time, no, nga ang Cry of Santa Barbara nagpasakop sa floats competition sa Parada ng Kalayaan. Last year, no, nagkampiyon ini, this year first runner-up. So gin-awardan mga kaabyanan ang Maasin, ano, ang province of Iloilo, ang Santa Barbara, the city of Iloilo, sa Malacanang, no, ginpangunahan ini sang presidente, no, President Ferdinand R. Marcos Jr. So present dito si Iloilo City Mayor Raisa Treñas, atuman si Governor Arthur Defensor Jr. and ang iyang vice-gobernador, no, si Vice Governor Lian Dibuque para personal nga magbaton, no, sang sini nga mga pagkilala na nabaton sang aton nga mga ginapabugal nga festival. So it shows lang mga kaabyanan nga ang city and province of Iloilo, no, home sang culture and arts. Home sang world-class talents. Actually, hindi lang man dancers ang naga-highlights, no, sa mga ginapasundayag naton yung mga festival. Also, makita nato ng artistry, no, sang mga nag-design sang ila costume, nag-design sang float, nag-design sang or nag-choreograph sang saot, no. That is why pagpakita ini, no, sang world-class Ilonggo talents ining pagpasundayag sa aton nga mga festivals, most especially nga hindi lang sila participants but they are winners, no, sa sini nga mga klase sang aktibidad. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 2:53 sa hapon. Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Wala na kita sang oras nga nabilin mga kaabyanan diri sa programa Bantay Banwa. Gusto naton pasalamatan ang aton nga mga tagpalamati no sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Gusto man naton pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Sir Jones Sotahero rather, and sa transmitter Sir John Magallanes. Mga kaabyanan, nanging kaupod ninyo Hope Tarichante kag iniang Bantay Banwa. Inyo nabatian ang mga labing usiling nga kasayuran. Ulag, ublag, tugtog sa masunod naton nga pag-ulugdanay sa Bantay Banwa. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.